Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kajismosang Kimpa, wala na nga pong iba, ang lokaret na si Gandara SRU upang magatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga po sa gabing ito, ang tatalakayin po natin at pag-uusapan ay may kinalaman nga po dito sa pagpupunteriya po kina Kim and Paolo, lalo na sa palabas po nilang The Alibay tungkol sa ratings. So meron po tayo natuklasan tungkol dito. Pero bago po ang lahat, sa mga di pa nakaka-subscribe sa ating channel, maaari lamang na pindutin po ninyo subscribe button at notification bell natin na nariyan sa baba upang kayo po'y maging updated at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na nga po natin yan. And next din po pala natin magpasalamat sa ating po mga ka-KP na nakasuporta at nakabang po sa ating mga daily updates para mabigyan na rin po ng tinig ang kanilang mga komento at opinion hinggil sa mga balita tungkol sa Kim Pao. Ito na nga po ang first commenter natin ngayong gabi, si Ma'am Meraline de la Cruz. Ma'am Meraline, shout out Meraline. Shout out po sa inyo at magandang gabi. I'm a silent fan of Kim Pao. Since letter U po yung Pao, ma'am, baka akalain ng iba si ibang Paulo, no? Since before na hindi pa sila love team at my age kinikilig pa din ako sa kanilang dalawa kasi individual fan na nila akong dalawa. Kahit sino pa ang maging ka-love team nila. Lalo akong naging masaya nung naging magka-love team na sila. Okay. Nagtagpo ang ang landas ng dalawang idol nyo, Ma'am Meraline, Talagang wala na pong higit na ikasasaya ninyo na nagtagpo ang dalawa. 'Di ba? Maski naman ako, pag yung dalawang idol ko nagkatagpo't nagka-love team ay talagang sobrang kaligayahan ko. Anyway, tama po kayo, yung mga fans lang talaga ni Miss J ang gumagawa na ikapapahamak niya. Dapat if hinahangaan mo yung tao, pag-isipan mo lahat ng bagay bago ka gumawa kung ikapapahamak ba niya or ikabubuti niya. In fairness naman kay Miss J, disiplinado naman siyang tao. Kaya kayong mga fans niya, wag basta-basta gumawa ng kwento laban sa love team ni Kim Pao. Kasi hindi nyo kayang sirain yan sa gawa-gawa na issue nyo, lalo na sa daming fans club ng Kim Pao at sa dami din naming hindi kasali sa fans club pero sekretong sumusubaybay sa kanila. We love Kim and Paolo individually. O tama naman yung Paolo nyo dito, madam. Yung sa Kim Pao lang talaga, paki-correct na lang po next time, Ma'am Meraline. Individually, at lalo na nung naging Kim Pao na. More projects pa sa kanilang dalawa. Thank you so much sa napakagandang komento, Ma'am Meraline de la Cruz. So, ayan nga, kumbaga ay pasintabi sa mga bashers, pero wala kayong anumang magagawa para pabagsakin ang Kim Pao dahil madami pong silent fans ang KP na hindi pa kasama sa bilang ng fandom, 'di ba? Maraming nagmamahal at sumusuporta kina Kim and Paolo. So, yung sa ratings, hindi pa nga po kasama yung nasa ibang bansa. Kaya huwag kayong masyadong magtiwang. Kasi paldo-paldo naman po pagdating sa ibang bansa ang Kim Pao. Si Kim nga kahit saan pong bansa pumunta, may nagpapapicture po sa kanya. At isinisigaw ang Kim Chiu and Kim Pao. Hindi lang po kapwa natin Pinoy na nandoon, kundi mga foreigner. 'Di ba? Nagpapapicture sa kanya at nakikilala siya. Anyway, dumako naman tayo sa comment ni Ma'am Remy Ramos. Sabi niya, hello! Si Nadine hindi naman ka-love team ni Pao. Ito isang movie lang na partnership. After this, wala ng Paolo at Nadine. So siguro huwag na natin gawing or tawaging love team ito. On the other hand too, huwag nating i-ship si Kim to other men lead.
Kim is busy enough and very soon, Kim and Pao will be back to making a movie or series together. I hope there will be no other partners for each other. They should not be separated. I cannot see them with other partners. This is a sad thing. Ayan, Ma'am Remy Ramos, tama kayo. Dapat hindi po nating tawaging love team itong trabaho na ginagawa ni Paulo at Nadine. Okay, wag natin sila tawaging love team at the same time lalong higit. Si Kim Chiu wag po nating isi-ship sa ibang artista. Ayan, wag na rin tayo siguro muna magsabi na sana eto ang maka-love team ni Kimi since si Pao ay may solo project. Kasi sa ganyang bagay ay tayo na po mismo yung nagsusunog na atin pong sariling fandom. Kumbaga tayo na po ang nagsisira ng sariling fandom na kung tutuusin, wala naman pong problema. Kasi after nga nito kay Nadine and Paulo, balik Kim Pao na po ulit. Samantala, sabi naman dito nila Ma'am Vivian Caraig at Ma'am Kitty Bell, shoutout po sa inyo both. Ang sabi po nila rito, shoutout po, dapat lang wag magpatalo tayo mga Kim Pao fans. Okay lang na very private na sila. Gusto ko sila in the end. Love you to Miss Gandara. Pag nega or toxic people, delete and ignore natin po. Okay, thank you Ma'am Vivian Caraig. Noted po. Sabi kasi ni Sir EJ, ang training ni Kimi, confidential daw yon para hindi siya dumugin ng fans saka sakaling malaman ang location niya. Kaya yon sobrang ingat ni Kimi na notice nyo di nga niya nag-greet si Amalia ng birthday kahapon. Ayan, malalaman na no kung nasaan po siya. And bakit kaya super confidential nito mga ka-KP? Gaano kaya, anong klaseng training ang ginagawa ni Chinita Princess? Mukhang nakaka-intriga, no? Dahil dyan, mas lalong akong nai-excite sa next project na yan. Big project na yan ng Kim Pao. Anyway, dumako naman tayo ngayon dito sa mga kabulastugan na ginagawa po sa The Alibay ng bashers. Kung matatandaan po ninyo, pinupunteriya po lagi ang The Alibay. Ang ratings ng The Alibay, talagang binabantayan. Okay lang sana kung nagbabantay ng ratings, pero hindi. Binabantayan para po pagtawanan, hindi lang pagtawanan laitin po ang The Alibay ng Kim Pao. Biruin nyo yung sinasabi nilang nakakahiya daw ang ratings nila Kim and Paulo. So eto po pala yon. Meron tayong nabasa at natuklasan, mga nasa likod na to. Nasa likod po niyan. Eto nga yun, OMG post ng Nathan sa X. Ayan, search nyo na lang yan mga kakipi. Nandiyan naman yung username, ano po. OMG, exposed na secret namin ng ABS alt accounts. Please, hayaan nyo na kami i-bash Daniel Padilla and family. Alden Richards, Nadine Lustre, Don Bell movie, Kim Pao series, para pagtakpan ang Bhutan trip ni Bernardo Cat at corrupt mayor. Sayang, bayad sa amin ni Min Bernardo. Ano kaya ang ibig sabihin nito? So, ayan nga mga kakipi. Ito yun, bagong parausan ng magnanakaw na si Mark Alcala. Ayan. Grabe, hindi ko kinakaya yung mga comments dito mga kakipi at labas na rin naman tayo dyan. Doon tayo sa Kim Pao series kasi kasama dito yung sinasabing exposed na secret para i-bash ang Kim Pao series. Ayan, labas na tayo doon sa ibang issues. And sabi nga dito, kaya palang ingay ng isang account, ng isang alt account, may pinagtatakpan. So, ayun nga po yung nakita natin kahapon na alt account na ayun nga, sobrang nakakahiya daw ang The Alibay series. Bantay na bantay po kaya sa ratings ng The Alibay. Yung 3.7, sobrang nakakahiya raw. Grabe. So, ito pala yung nasa likod po nun.
Pero masasabi lang po natin, kahit naman anong hanash nila dyan, talo pa rin po sila mga ka-KP. Bakit? Kasi po, ang Kim Pao ay paldo-paldo sa ads. Eto nga po at si Direk Jojo, nagsalita na rin tungkol po sa Kim Pao serye. Lalo na sa advertisements nito, sa ads na talagang tumatagal po ng 20 minutes, biruin nyo yun ha. Pag hindi ka naman talaga nainip sa tagal po, 20 minutes, OMG! Sobrang dami. 20 minutes. Pag ikaw hindi marunong magtiyaga, maiinip ka talaga mga ka-KP. Pero ganun po, kung dagsain ng commercials ang The Alibay. And alam niyo kung bakit naman kinakailangan ng ratings? Para po yun makaakit na advertisers. Yun sinasabi nitong kabila, sila'y number 1, pero nga naman po sa ads. So, kinakailangan talaga nilang magtrabaho, trabahuhin ang ads, ang ratings nila para naman kahit papani makapantay po sila sa ads. So, kung kita't kita lang din ang pag-uusapan, lamang tayo mga ka-KP. Meron pa yan sa mga ibang channel, meron pa sa ibang social media platforms, 'di ba? Kaya naman streaming platforms, kaya naman dead mabels lang sa kanila. Sabi nga ni Carlos Miguel, nagsalita na si Direk Jojo sa akin tungkol sa success ng The Alibay sa pagbuhos ng ads gabi-gabi at masaya ang buong production at management. Habang mas tumitindi ang mga eksena ay mas dadami pa ang manonood sa TV. O, yan ha, narinig niyo mga ka-KP. Masaya po ang management. So, ibig sabihin lang po niyan, happy po sila sa Kim Pao. Kaya naman wag po kayo mag-isip ng kung ano man pong negative na baka po the end of era na ng Kim Pao. Okay? Dahil masaya po ang production, management, sa pagbuhos po ng ads sa Kim Pao. Mahal na mahal nila ang KP. Wala akong nakikita ang anuman pong senyales or signs na babagsak ang Kim Pao. Na kanila pong ang Kim Pao, ida-down. Wala akong nakikitang senyales. Kasi masaya lang po ang management sa kanilang pong success, 'di ba? Kaya naman asahan nyo na tuloy-tuloy lang po ang ligaya natin mga ka-KP at tuloy-tuloy lang po ang proyekto na darating kina Kim and Paolo. So yun lang po muna ang ating update ngayong gabi. Maraming salamat sa inyong pakikinigan. Kita-kits po tayo muli sa mga susunod pa natin chika. Maraming salamat at ingat po kayo palagi.